patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Titri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong hapon, century-old na mga puno, tinabas ng Quezon City government kahit walang permit mula sa DNR. Ang dahilan ng pagpunot para magtitirik daw ng pabahay. Patigasan lang ba ang ugat ang labanan dyan? Magbubunot ng ugat ang ambush. The family that works together will all go to jail together. Habang isang kagawad ng barangay at mga anak nito, namukpok ng baril at nambugbog ng basurero. Ninakawan daw kasi sila ng used oil. Hintayin nyo ang kumukulong langis ng resback namin. Guardado man ang CCTV at guardyado man ang mga pawn shop, kaya pa rin kumulimbot ng mga kawatan. Lulusot kahit sa ang butas ng hukay tunnel gun. Ang estilo nila, abangan. Magandang hapon mga kapatid. Pigilin ang himagsik na loob kung kayo ay inabuso. Kami na ang hihiram ng tapang kay Andres Bonifacio. Susugod kami sa revolusyon para mabigyan ng agarang aksyon ang inyong mga sumbong. Kaya mga kapatid, sugod sa inyong mga TV set. Ito ang katipunan ng walang atrasan. Bakbaka na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Labag po sa batas ang magputol ng puno kung walang permiso mula sa DNR. Ang nangyari sa mahigit 100 puno sa Quezon City, tinabas ng basta-basta na lang at ang katwiran para kuno sa housing project. Dapat bang labagin ng mismong Quezon City government ang batas para sa bawat bahay? Heto na ang aming ambush. Matanda pa raw sa lolo nyo ang puno ng sampalok na ito sa barangay Kaligayahan sa Quezon City. Ang dating matayog na puno mukhang pangsangkalan na lang. Isa lamang ito sa 130 matatandang puno na chinap-chap ng Parks Development and Administration Department ng Quezon City. Sa authorization na pinirma ni Teresita Tello, ang dahilan ng pagpuputol ay para makapagpatayo naman ng housing project sa lugar. Rin namin tinututulan itong naganap na pagpuputol, walang haba sabihin natin na pagpuputol. Hindi lang natin alam kung ang interest lang ba nila is just to clear the area o kung meron pa silang interest doon sa log. Ay sa Republic Act 3571, bawal ang magputol ng puno, pwera na lang kung may pahintulot ng DNR. Pero mismong sila aminado, mali ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Hindi namin nakita o nagkaroon ng application sa amin na ito ay puputulin. Mali rin raw na ang permit sa pagputol ng mahigit 100 mga puno sa City Hall lang galing. For a particular case like this, 133 sa total, definitely ang secretary po ng DNR, si Secretary Pahay po ang pipirma po ng permit. Sa pag-iinspeksyon ng DNR, nakumpirma nilang hindi dapat basta pinuputol ang mga puno sa lugar. Gaya niya, mga century tree, kailangan natin preserve yan dahil minsan na lang meron tayong ganyang mga malalaking kahoy. Kaya rekomendasyon ng DNR, agad ipatigil ang pagputol hanggat may natitira pang mga puno sa naturang lugar. Para sagutin ang problemang yan, nasa linya po ng aming telepono si Ginoong Taddy Palma, ang Sekretarya at Chairman ng Task Force of Socialized Housing. Magandang hapon po. Hello, hindi ko halos marinig ko kayo. Ay, magandang hapon po, Sir Taddy. Narinig niyo kami? Hello, hello. Hello, magandang hapon po. Halos hindi ko kayo marinig ko. Pakilakas na po. Baka yung monitor. Hello? Baba niyo muna kayo ang telepono niyo para magkarinigan ho tayo. Tatawagan namin kayo. Tawagan niyo ako. Halos ko lang ako marinig Okay. Okay, baka... Hello? Baka mobile. Baba mo na. Oo. Hindi, ang nangyari kasi dito mga tol, nagulat na lang ang DNR dahil pinagpuputol yung mga puno ng sampalok na 100 years old na. Parang nga naman, ang dahilan naman ng Quezon City Government ay tayo ng bahay. Pero ang
ang pumirma dyan ay si Teles, Teles. ng Parks Development. Nako. So, hindi alam ng punong lungsod siguro ito, ng Mayor Biste, kaya dapat siguro matawagan natin yung tao at sasabihin bakit, sino nag-order kay Teles na magputol nito na walang pahintulot. Dahil hindi naman nakapirma doon sa kan eh. Wala pang permit talaga galing sa DNR, na-check na natin. Walang permit. Meron lang permit kung kay sa Parks Development. Pero kung sa Quezon Ayan, City. ready na si Tadi. Balikan ho natin si Tadi Palma. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo mga taga-pakinig. Sir, ito hong pagpuputol ng mga sampalok dyan sa Barangay Kaligayahan. Wala ho yatang DNR permit. Bagkus ang permit lamang ay galing po kay Teles dyan sa Parks Development. Ano ba nangyari? Ang authority po ng pagpuputol po ng puno ay nakakuha ho tayo ng permit sa Parks Development ho ng Quezon City. Okay. Sila ho ang authorized para ho sa mga fruit-bearing trees. So, lahat ho ng puno dyan sa nasasabing lugar, lahat ho yan na, actually ho, di pa ho kami, ilan lang ho pa napuputol ho dyan. Lahat ho yan, may permit na ho putulin ng ating Parks Development. Sila ho may authority. Ngayon ho, yung sa DNR ho naman, ang authority ho nila ay doon sa mga hardwood. Yung pong mga nara, akasya, iba ho yun. Wala ho tayo pinuputol na gano'n ho. Pero ang kini-question kasi nung forester ho na kasama ho namin, ang sinasabi niya, oo nga ho, fruit bearing yan, pero iyan ho ay century old na po ng mga puno. Dapat na rin ho talagang pangalagaan, kahit na fruit bearing ho yan. Nagtataka ho sila bakit hindi ho dumaan sa kanila rin yung permit. Siguro pinakamaganda, Sir Palma, mas maganda ho siguro mag-ugnayan ho muna kayo sa DNR bago nyo. Wala akong problema ho doon. Kung meron nung kayo forester na kasama ho dyan, pwede ho namin samahan ho sila sa lugar. At makikita ho wala ho sinasabing 100 years old na puno ho doon. Ito yung mga bagong puno lang ho at mga maliliit pa puno ho lahat ho doon. Sabagay, mga kaibito, mga sampalok po. Pero mas maganda ho yung sabi ho nyo. Makikipag-ugnayan ho kami sa kanila. Imbitahin ho namin sa lugar. Para sila mo mismo makakita. Yes, sir. Siguro bukas na bukas, sir, ay siguro makipag-ugnayan na kayo sa DNR para matapos itong problema na ito. Medyo wag niyo muna putulin yung iba muna. Alis wala tayo pa napuputol. Siguro isa, dalawa lang ho napuputol. Sige. Okay, sige. Maraming salamat po, Sir Tadeo Palma, Chairman ng Task Force of Socialized Housing. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. Basurero, pinagbintangang nagnako ng used oil, pinokpok ng baril ng anak ng kagawad at binugbog pa ang buong pamilya kasama ang mismong kagawad ng barangay. Ang babay nyo dahil model family kayo, may regalo sa inyo ang resback. Isang barilis na used oil para gumana naman ang makinarya ng mga kukote ninyo. Imbis na kalakal, sakal at pokpok ng baril sa ulo ang inabot ng basurerong si Roberto. Ito ang sumbong ng kanyang nanay na si Lilibet Alfero ng Tondo, Manila. Sabi po ay, yung anak mo, alika, binubugbog ng isang pamilya, si Kagawad Ronnie. Nagawi sa tapat ng bahay ni Kagawad Ronnie Simbling ang pobreng basurero. Ang kapalit ng pagbati ni Roberto kay Raffy na anak ni Kagawad ay ang pagbayo ng baril sa ulo nito. May bugbog pa on the side, courtesy ng isa pa nitong anak na si Ronald, pati ang amang Kagawad. Ang bintang ni Kagawad Simbiling, nagnakaw daw ng lata ng used oil si Roberto. Pero pinasinungalingan ng 3 kapitbahay na testigo. Ano po, nangangalay po ng basura. Tapos tinutukan siya rito sa leeg ng baril. Kinalatag po siya, tapos pinagbubog na po sila. Nawakan si Yomi sa liig, sabay bunot ng baril at tinutok sa liig. Matapos ang pambubugbog kay Roberto, agad pa itong ipinakulong ni Kagawad sa Station 1 ng MPD. Willing po ako na makulong yung anak ko kung ano man pong pagkakasala, pero hindi gano'n ang pamamaraan. Dapat po minaresto niya yung anak ko, Kagawad pa man din siya. Kagawad, bakit nyo naman binugbog at ipinakulong ang inosenteng basurero? Hindi po totoo yun, sir. O yun po, kinukuyog po siya ng taong bayan. Taong bayan ba kamo? Sila nga mismo tumitistigo sa kawalang hiya na ginawa nyo ng anak mo mga balasobas. Para aksyonan ang reklamong ito, nasa linya ng telepono. Kapitan na, wala si Kagawad. Nabag ang buntot ni Kagawad. Binaba, duwag.
Okay, Kapitan ng Barangay 110 sa Tondo, Manila, si Corazon Vinas. Ma'am Corazon, magandang hapon po. Ma'am. Hello. Chairwoman, magandang hapon. Good evening po. Opo. Chairwoman, ito pong si Kagawad Simbling. Alam niyo na po bang pinanggagawa nitong balasubas niyong kagawad, madam? Ano po pinaggagawa? Nambubugbog po ng mata po. Una-una sir, madam, mata pobre po ito. Nambubugbog po ng basurero. Hindi naman po nagnakaw yung basurero. Sinasabi niya used oil at kinukuha doon ng taong bayan. In fact, meron po kaming 3 testigo na nakita po sa buong pangyari na hindi po nagnanakaw yung bata. At saka prior to this, madam, napagbintangan na rin ni Kagawad itong basurero na nagnakaw. Sinampan niyo po ng kaso sa piskalya. Na-dismiss po ng piskalya dahil nakita ng piskalya na walang basehan yung bintang po ni Kagawad, madam. Madam? Si Kagawad, ready na?